So yun mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 42,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po yan sa installment at ilalagay ko na lang din yan sa screen nyo or nakikita nyo naman siguro sa side. Lalagay ko pa rin sa screen nyo para at least meron tayong reference para din sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available po yan sa Mitsubishi nationwide or kung saan malapit na Mitsubishi branch dyan sa lugar nyo. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman doon sa mga nakagamit na ng itong motorcycle, baka pwede nyo i-comment dyan ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na ito. Ayos yan, di ba? So yun mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang presyo ng ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 44,500 ba? 500. Okay, 44,500. Pag kinuha nyo ng cash, at syempre, sabot-sabot lang yung kay Rusi, baka pwede yung discount. Okay, hingi kayo ng discount para dito. At sa mga gusto naman kumuha ng hulugan, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong reference kapag meron kayong 1 year to 3 years yung gusto nyong hulugan. Okay? So, ayan, para at least meron kayong idea magkano nga ba. And sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko kung ano nga ba yung mga hinanain nyo. At sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least doon sa mga gusto kumuha, meron silang idea ano nga ba yung mga naging problema, ano ba yung mga naging experience nyo, di ba? Ayos na ayos yan. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop. So yun nga, ngayong 2025, meron silang bagong colorway. Mas pinaganda nila yung decals dito sa side na to. Pero meron pa rin tayong peak 110 dito na mababasa. Pero yung decals niya, peak yung nakalagay. Lalo na rin dito sa side na to. May 110 siya. So tingin nyo naman, sulit nga ba yung kanyang design niya yung 2025? Sa tingin ko okay naman yung design niya. Tapos yung mga specs or available na specs dito is goods pa rin naman para sa presyo niyan, 110cc. And sa tingin nyo, ano pa ba yung pwede natin i-advise or i-suggest na mga specs para dito? So malay naman natin maglabas din sila ng FI na ganitong model. Ayan. So side stand natin, medyo pababa yung ano dito yung semento. Kaya ayan. Ganito yung tsura niya kapag naka-side stand. So okay naman siya sa mga mall or sa mga parking na available. Okay, so mukhang uulan na. Nandiyan yung camera natin, baka maulanan siya. So upuan na natin. Okay, so ganyan ang itsura natin. Fighting kaya, pero manageable kasi sobrang gaan ng motor. Pansin agad natin yung shock dito sa likod. Magaan, malambot, magaan tuloy, malambot. Ayan, shock niya sa harap. Sobrang lambot din. Turning radius niya sobrang babaw, sobrang lawak din nung kanyang turning radius. Ayan. So ganito yung itsura natin. Maluwag din yung ating legroom dito. Pwede pa tayong maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin. Lagay natin dito. Kagandahan, meron tayo ritong USB charging port para sa mga mahahabang biyahe natin. So ayan, mukhang mababasa yung ating cellphone. Pero ayan, tapusin na natin. Okay. Itsura natin dito. Tapos yung ating OBR, goods pa rin, no, malawak pa rin and maganda pa rin yung ating design dito, no. Malaki yung ano or maluwag. Okay? So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang design or yung looks para dito sa ating Peak 110, yung colorway nila or bagong kulay nila ngayong 2025? So, comment nyo naman yan para at least malaman natin kung anong mga ba yung mga suggestion nyo dyan sa comment section at kung ano pa yung pwede natin dito i-suggest na i-upgrade. Okay? So, comment nyo yan and yung specs
available naman. And then yung price niya. Nakita nyo naman yung price niya. So, center stand, magaan din naman siya. Ayan. Ayos. Time to take the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Okay, ngayong 2025, ngayon ko na lang din ulit to na vlog. Di ko sure kung kailan pa yung huli. Pero, yun na nga. Ngayon ko lang ulit na vlog itong Smart. Meron pa tong Surf 125. So, tingnan natin ano ba yung mga pwede nating update para dito. Pero ito, available dito ng maraming kulay ito eh. Merong red, blue, tsaka yun lang yung nakita ko. Pero yun na nga. Sa mga naghahanap din ng ganitong motorcycle, alam nyo naman, ito, kahawig talaga to ng Wave. Diba? Honda Wave, mga ganun, Wave, yung design niya talaga. Pero dahil nga nagkakawalaan na o naka-pace out na yung Wave, etong si Rusi, na-maintain pa rin nila kung sa may mga naghahanap pa rin kasi ng Wave na design. Ito, available pa rin to. So, ayan, ito yung ganito yung tsura niya kapag naka-side stand. Clear naman siya, okay naman siya, good siya para sa akin, lalo na kapag iniwan nyo ng ganito. Pero mas safe kasi kung naka-center stand din. Diba? Pero yun na, 5'2" ang ating height. Medyo mataas to dahil nga makapal yung foam dito. So, upuan natin. Dito tayo sa pinakadulo. Ayan, sobrang tingkay talaga tayo rito. Pero dahil magaan yung motor, kaya nating i-manage yan. Ito yung ating itsura nung rider kapag kaupo, di ba? Pero kapag sa rides naman, pwede na tayong umusad. Ayan. Tapos ganyan yung itsura natin. Okay, ganyan yung itsura natin kapag magra-rides na. Pero kapag nasa traffic tayo, ang ginagawa natin, uusad tayo. Tapos baba natin yung isang paa. Yan, yun talaga yung technique para dun sa mga kagaya ko na 5'2". And then kapag aandar na ulit, akit ulit tayo, usad. Simple lang, di ba? Para at least maupuan pa rin natin or ma-rides pa rin natin yung makapag-rides tayo ng hindi tayo na masyadong ngawit, hindi tayo masyadong yung position natin, hindi tayo masyadong makuba, di ba? Ganyan lang naman. Pero, yan, ganyan ginagawa ko. Sobrang tingkay tayo dito pero sobrang gaanong motor. Goods lang naman, kaya natin yan. Turning radius, malawak din. Ayan. So, shock niya sa harap. Ito medyo may ako rito. So, konting adjust ng T-pose. May nararamdaman ako dito na hindi maganda. Pero hindi naman lahat ng unit ganito. Ayan, medyo, ayan. Ayan, kailangan lang i-adjust dito. Medyo maluwag siguro. Ayan, yung kanyang shock. Okay, medyo matigas na sa likod. Ayan, kayo na umusga. Pero kagandahan kasi dito, dahil makapal yung foam, malambot, sobrang lambot niya, good siya. Lalo na kung pang long ride nyo to, pwede nga pala ito ipang long ride. Kahit sabihin nyo 125cc lang to, pwede itong pang hatid sundo sa mga anak nyo, pang service, lalo sa trabaho, pwede. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specs and yung kanyang looks pa rin ngayong 2025? Sa tingin nyo, sumasabay nga ba si Rusi pagdating sa mga modern na motorcycle ngayon? So, ayan, comment nyo sa baba and puntahan nyo na lang sa pinakamalapit na Rusi branch dyan sa lugar nyo. Kung ito na yung motorcycle na hinahanap mo, why not, diba? Kumuha ka na kung ito talaga yung dream bike mo. Okay? So, center stand natin. Kung magaan din ba siyang center stand? Okay naman, saktuhan lang. Ayos.